Kumunot naman ang noo ko. Halos 1 oras na ang nakalipas nang tumawag ako. Nasa bahay pa ako. Hanggang ngayon may kausap pa rin siya. Hindi niya siya dapat nag-e-entertain ng kliyente dahil lunchtime na. Sige, salamat. Balik ko na lang at muling naglakad. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang 45th floor. Solo floor lang ni Trevor iyon. Paglabas ko sa elevator ay may nakasalubong akong ibang empleyado ni Trevor. Binati nila ako at ngumiti naman ako bilang sukli. Nasa reception si Yuna, executive assistant naman ni Trevor. Good day po, Ma'am Ria. Ang sir mo, tapos na ba sa kausap? Hindi pa po siguro. Hindi pa po lumalabas yung client niya eh. Unti-unti akong tumango. Pwede ba akong pumasok? Pwede naman po siguro, asawa naman po kayo ni Mr. Frenier. Ngumiti at nagpasalamat ako. Lumakad na ako papunta sa opisina niya at halos malaglag ang pangako nang may makasalubong. Wearing a red short dress with Gucci shoulder bag, Chivalry is all smiles after leaving Trevor's office. Nang sinuri ko siya ay napansin kong bahagya pa niyang ibinababa ang dress niya. Inayos niya rin ang buhok niya at tumikhim. Oh, Mrs. Frenier, anong ginagawa mo dito? May panunuya sa tono niya. Humigpit ang hawak ko sa paper bag. Nagtitimping sampalin siya. Alam kong ayos na kami ni Trevor, pero nung makita ko ulit ang mukha ng babaeng ito, bumalik lahat sa akin. At siya pa talagang may ganang magtanong kung anong ginagawa ko dito. Talaga palang matigas ang mukha niya. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa iyo niyan? Anong ginagawa mo sa kumpanya ng asawa ko? I emphasize the word asawa para malaman niyang may karapatan ako dito. Well, kinagat niya ang labi niya na parang nagpigil ng tawa. Saka pinasadahan ng kamay ang dibdib pababa sa bewang hanggang sa hita niya. Nagugutom daw kasi si Trevor kaya pinakain ko muna. Naningkit at napaismid ako sa sinabi niya. Trev? Ako lang ang tumatawag sa kanya noon. Talagang pinuputol niya ang sinulid ng pasensya ko. Talaga? I sarcastically replied. Pati nga ako nagutom eh. I decided to eat lunch with him. You know what, Mrs. Frenier? Lumapit siya sa akin at nilapit niya ang labi sa tenga ko. Ang sarap pala ng asawa mo. Sa gulat ko ay naitulak ko siya. Nagtaas baba ang dibdib ko dahil sa galit. Tumawa siya. Alam ko namang maganda ka kitang-kita. Pero hindi ka ata magaling sa kama. Kaya tinatawagan pa ako ng asawa mo at pinapupunta sa opisina niya. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Ang kapal na mukha mo. Tarya, akala mo ba makukontento ang lalaking katulad ni Trevor? Sa tingin mo ba, siya yung lalaking makakatiis lang sa isang babae? Ngumisi siya. Tumigil ka na. Banta ko. Bakit? Kasi totoo, sabing tumigil ka na. Baka hindi mo sinusubo kaya naghahanap ng iba. Naputol ang mga salita niya nang kuhanin ko mula sa paper bag ang potato chowder at itinapon iyon sa kanya. Tumapon ang sauce sa damit niya at ang iba'y nagkalat sa sahig. Malandi ka. Yun ang huli kong sinabi bago tumalikod. Nagmamadali akong lumabas sa Frenier Company. Mabuti at wala na ring tao sa hallway kaya diniretso ko kung nakalabas nang walang nakakapansin, pati na sa pagtulo ng mga luha ko. Dinala ko agad ang sarili ko sa parking at sandaling natulala sa kotse. Buhol-buhol ang utak ko sa mga sinabi ni Chivalry. Hindi ko tuloy maiwasang maniwala na baka totoo ang sinasabi niya, na baka may nangyari nga talaga sa kanila sa loob ng opisina na iyon. Hindi na ako magtataka kung meron. Nahuli ko nga silang naghahalikan. Imbes na tumigil, pinagpatuloy pa. Talagang pinamumukha nila sa akin na parang wala lang ako doon. Minsan na nilang nagawa kaya pwede nilang gawin ulit. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Gusto ko na lang munang mapag-isa. Ako muna.
Kung noong unang away namin tungkol kay Chivalry ay nagawa ko pang umuwi sa bahay, ngayon siguro hindi na. Kinuha ko ang phone ko at tiningnan ang schedule ng mga piloto sa airlines. Nakita kong walang flight si Captain Valence kaya siya ang tinawagan ko. Captain Valence? Mrs. Frenil? Ano pong kailangan nyo? Can you do me a favor? Anything for you. Pwede po bang ihatid nyo ako sa Siargao? Mamaya na po sanang 2:30. Sabay tingin ko sa orasan at nakitang 1:57 na. Okay po, ano bang gagamitin? Yung helicopter na lang siguro. O sige, magkita na lang po tayo sa airport. Maraming salamat po. Binaba ko na ang tawag at nag-drive na papuntang bahay. Agad akong tumaas at nag-impake ng damit. Papunta na ako sa pinsan ng mama ko. May beach resort sila doon sa Siargao. Hindi ko nga alam kung naalala niya pa ako. Naalala siguro pero baka hindi niya na ako makilala dahil sa laki ng pinagbago ko. Sa ngayon ang tanging nasa isip ko lang ay magpakalayo. Ayoko mang maiwan ang anak ko pero hindi naman siguro siya pababayaan ng mga kasambahay namin dito. Kailangan ko lang talagang makapag-isip at hindi ko magagawa yun kapag andito ako. Pasensya na po sa abala, Captain. Alam ko pong dapat pahinga nyo ngayon pero ihahatid nyo pa ako. Emergency lang po talaga. Salubong ko kay Captain Valence. Ayos lang po, ma'am. Bakit nga ho pala hindi nyo kasama si Mr. Frenil? May ginagawa siya. Napalunok ako. Pwede bang tayo lang ang makakaalam ng pag-alis ko? Nakita ko ang pagtataka sa kanya ngunit tumango din. Makakaasa kayo. Ngumiti ako sa kanya sa kainaya na umalis na. Nagsimula kaming bumiyahe ng saktong 2:30. Sa isang sentrong bayan kami nagland. Sinabi ko kay Captain Valence na maaari na akong iwan sa lugar na iyon. Nagpasalamat na ako at agad ding tumulak. Pumunta ako sa isang tolda at sinabi ang barangay na pupuntahan. Mamalang galang na po. Maaari niyo po ba akong ihatid sa barangay Kalamnan? Tanong ko sa mga tricycle driver na may kanya-kanyang kwentuhan. Kalamnan? Medyo malayo pa ho dito yun, miss. Kailangan nyo hong mag-jeep pero kung gusto mo talagang maghatid gamit ang tricycle, kailangan nyo hong magbayad ng mas malaki, sabi ng isang medyo batang driver. Ayos lang ho, ang 1,000 po ay ayos na. Lumiwanag naman ang mukha. Oo, miss. Swak na yon. Sumakay na ako at in-enjoy ang bawat bahay at establishmentong nadadaanan. Namiss ko ang probinsya. Minsan naisip ko, paano kaya kung nabuhay na lang ako ng simple, na walang minamahal na taong tulad ni Trevor. Hindi ko alam kung swerte ba ako o ano. Pero kung lagi naman akong masasaktan ng ganito, mas gugustuhin ko na lang na mamuhay ng payapa. Peace of mind ang kailangan ko. Hindi lalaking kaya lang ibigay ang kailangan at gusto ko. Salamat kuya, sabay abot ko ng bayad. Nilibot ko ang tingin sa kalakhan ng barangay. Nagtanong-tanong ako dito kung saan ang Bacooro Beach. Hindi ko na alam kung saan iyon dahil malaki na rin ang pinagbago ng lugar na ito. Ayoko namang buksan ang phone ko dahil baka may makakontak sa akin. Diretso ka lang miss, malapit-lapit na dito. Pag nakita mo na yung malaking gate na pula at punong-puno ng buko, doon na yon. Salamat po ng marami. Iyon ang nakita ko. Agad akong pumasok at tinanong ng ID ng isang security. Tinanong ko rin kung saang banda ang resort ng mga bahay ng mga alcares at tinuro naman niya kung saan iyon. Napakabagal ng lakad ko papunta sa bahay ng pinsan ng mama ko dahil pinagmamasdan ko ang ganda ng beach. May mga tao rin na nagkakasiyahan at pamilyang nagtatawanan. Simple lang sila at mukhang walang problema. Paano kaya kung ganyan lang din naman ang naging buhay ko? O kung kami pa rin talaga ni Trevor ang magkakakilala, sana man lang iba ang katayuan niya sa buhay. Hindi yung sobrang taas at sobrang pinagpala. While I was at the office, Tarya called, asking if I already had my lunch. I answered no, and she said,
International Cuisine gave something for me. A belated birthday gift. Dadalhin niya lang daw dito ang pagkain. A knock came. I thought it was Tarya, but I was surprised to saw Chivalry instead. What are you doing here? I'm sorry about... I said, what the fuck are you doing here? I asked in a dark voice. She didn't answer. I looked at her with confused eyes. You went wear here wearing that dress? I pointed her dress. You sure you are here for business? I also want to talk to you. Get out. I refused immediately. Papunta rito si Tarya. Ayokong makita niya kaming magkasama kung hindi naman pala trabaho ang pag-uusapan. I don't want her to think of something else. I really came here for business. My father asked me to prepare the papers for shipping and hit you up. I nodded. She looked serious though. Her father has a business with me so I had no choice but to entertain her. Pasado alauna na pero wala pa rin si Tarya. Where is she? Pinilit kong tapusin ng maaga ang usap namin. Though it was really a long conversation and business to discuss, now I am just waiting for Tarya. Sir, Yumi suddenly entered. Si Ma'am Ria po at yung kliyente nyo nag-away. I rushed, stood up and get out of my office. Wala na akong naabutan doon kundi si Chivalry na may sauce sa damit at iba pang pagkain ay nagkalat sa sahig. What happened here? Tanong ko nang makalapit. Yung asawa mo, bigla na lang akong tinapunan ng mga pagkain. I didn't believe her. Tarya won't hurt someone without a reason. Depende na lang kung galit pa siya sa nangyari noon sa bar na malabo na dahil ayos na naman kami. Did you say something to her? I saw a glimpse of shock in her eyes. Hindi niya ako sinagot. Tell me, you said something bad to her, did you? I said a bit warning her. No, wala akong ginagawang masama. Maldita lang talaga yung asa. Opo sir, Yumi joined. Sinabi niya po kay Ma'am Ria na may nangyari daw po sa inyo sa loob. I looked at her using my dangerous eyes. She suddenly looked like a scared cat. No, that's not true. Sinungaling ka. She turned to Yumi. Totoo po sir, kaya po umalis na si ma'am. Dagdag pa niya. I scoff. Galit na naman sa akin ng misis ko. You'll see what will I do if Tara get mad at me again. Saka ulit ako pumasok sa opisina para kunin ang susi at ang coat ko. I called Tarya but she was unreachable. Pagdating ko sa bahay ay wala rin siya. Naisip kong baka nasa school siya at sinundo si Kali pero nasa garahe ang kotse niya. I called Aloha, wala rin daw. Like what the fuck, ito na naman po kami sa hanapan. I swear, kapag nahanap na kita ipoposas na talaga kita sa akin. Ano? Any news about Ria? Ma'am approached me. Isang araw na pero wala pa rin. Daddy, where's mommy? Hindi niya ba tayo love? That's why she left us. Culver with his teary eyes. I smiled and carried him. Of course not big boy. Mommy just bought something. She'll come back, right? Yup. What if she doesn't want to come back to us anymore? Kali started to cry. No baby. If she really doesn't want to, then I will drag her just so he will come back to us. Culver pouted. You're bad, Daddy. I just chuckled and put him down. Nagpunta ako sa airport for inspection. Miniting ko lahat ng mga piloto sa airlines. Mr. Freniel, how's life? Captain Valence greeted. Katatapos lang namin at kakalabas lang sa conference room. Paalis na sana ako to search for Tarya again pero nakasalubong ko si Captain Valence. Fine, how's work up? Fine too. Hinatid ko nga pala ang asawa niyo kahapon. I squinted my eyes on him as my forehead creased. Hinatid? Saan? Siargao, sir. Really? I shot my bro. Siargao, ha? Hide yourself now, Tarya. Kay Captain Viray ako nagpahatid since hindi available si Captain Valence. I was planning to get Tarya,
and drove off to Manila right after, but then I saw her in that damn two-piece and sinking her body in seawater. Iyon ang naabutan ko pagdating sa resort. Gandang bungad. I removed my shirt and leave only my short. I sank and walked towards her. You're enjoying your damn vacation here while I'm going crazy about guessing where on damn earth you are. I could feel her shockness. No, she's scared. Why? Because I caught you again? Did you know that I almost lost my shits just to find you? Said me. Here we are again fucking running and chasing. But you are not good at running. You're too slow that I could chase you easily. But this is the last time you'll run. But if you really want to run away, take me with you then. Kanino ko pa napapansin na walang kibo si Rhea. I know she wasn't feeling well. Ayaw niya lang sabihin. There was something wrong with her. I was right. She suddenly faint. Buti na lang nakasunod din ako sa kanya pataas sa hagdan kaya kahit papaano ay nasalo ko siya. I told mom to call our family doctor. Pero nagulat ako dahil si Nika ang naabutan ko sa baba. The one who told me about the biggest secret of Tarya. Bakit si Nika, ma'am? Aren't you happy to see me? Nika initiate a hug. Ma'am, I called her. Well, I have a feeling maybe she's pregnant. Oh my, really? This is my second time checking. Tarya is pregnant, Nika exclaimed. You know, until now, I still couldn't believe na ikaw ang tatay ng dinadala ni Rhea noon. Small world. Talagang sa akin pa siya nagpa-check up ha? Then you suddenly came that day. I saw how shocked Tarya was nga eh. It was like she was hiding from you. She really was though. Her eyes widened. Really, why? Long story. I shrugged. Nika clicked her tongue inside her mouth. Nako, maybe she was scared back then. Notorious playboy ka pala naman. Akala ko nga you will never be serious at someone. I was wrong really. You are not just serious. You're freaking crazy over her. I chuckled. Who wouldn't? She's like an angel from heaven. Ay sus, sige na nga. I gotta go and check her up. Then she went upstairs. I just nodded and waited for her. She is... Nika trailed off. Andito ako ngayon sa kwarto dahil tapos na daw si Nika. She's what? I asked. Really eager and curious about she was going to say. She's pregnant. Really? Not believing her. Yeah, almost a month. Nika turned me and gave malicious look. I wonder if this was the birthday gift you've asked for. I smirked. Hindi. I smiled more. Hindi ka nagkakamali. Nika rolled her eyes. Really, Trevor? I just shocked and thanked her. The next moment, Tarya woke up. I'm so lucky to have you, Trev. Thank you for everything. That was the most pleasant and satisfying words I have ever heard. Thank God he gave me you. You are my everything. I am nothing if I don't have you. I replied. Truly, I don't think I am who I am right now without her. She changed me. She made me better. She's the best. 2 months later, on-the-job training of Tarya ends. Nagstay na lang din siya sa bahay. Habang ako naman, gustuhin ko mang manatili na lang din dito, ayaw niya. Kailangan ko raw pumasok sa company. Kung pwede na nga lang, gibain ko na lang ang kumpanya na iyon para wala na akong poproblemahin at siya na lang ang iintindihin ko eh. Hindi naman siya maselan ngayon unlike when she was pregnant with Callie. A girl, Nika announced. Nakita ko agad ang ngiti kay Tarya. Gusto niya kasi ay babae. Ako naman ang mag-i-spoiled ngayon. She's hot. Go on, I smirked. Trevor, Tarya shouted. I almost tripped with my own feet because of that. I carried Tarya immediately and brought her to the hospital. Manganganak ka na. Hindi ako pwedeng pumasok sa loob ng delivery room, kaya nasa labas lang ako at paikot-ikot. Trevor, could you please sit down? Hilong-hilo na ako sa'yo, goodness. Mom scoffed.
As if this is Tarya's first time to give birth. Para kang ano dyan? Mom rolled her eyes. Oo nga, Daddy. Si Culliver na nakaupo sa bench ng hospital. Dinuduyan niya ang mga binti niya habang kumakain pa ng popcorn. Probably relaxed then. I just sighed and sit down. Success! The doctor came out. Agad akong pumasok sa loob at dinaluhan si Tarya. She looked exhausted and tired. Pero kahit ganon, nakangiti pa rin siya at bahagyang naluluha habang nakatingin sa anak namin na nasa bisig niya. My little angel, she whispered. Hey, I hugged and kissed her temple. What's her name? I asked. Aria Ray. She then rubbed our daughter's cheek using her index finger. Aria, I called. As years passed by, our relationship just got stronger. I don't know is that. I do believe that love fades as time do. Pero mali ako. My love for her didn't fade or even change a bit. Really, I couldn't see my old self right now. Tulad ng sinabi ni Nika, akala ko rin ay hindi na ako magseseryoso. Pero pag talagang dumating na ang para sa'yo, mababago ang plano mo. They said women is the downfall of men. Indeed. Kapag wala siya sa akin, parang wala na rin akong buhay. My life is complete with her. She's my happy pill home weaknesses and strength. I didn't remember doing something to make me this lucky. Though I am not really close with him, he still gave me a blessing that turned my life into rainbows. She's my light in the dark, my rainbow in the middle of the rain, my fire in the midst of a cold place, my answer in thousands of questions. I love Tarya, her flaws, imperfections, and all. I love at all. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig na Tarya at Trevor. At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may taong magpapatunay kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli ay samahan niyo po at suportahan niyo ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.